request itong isa sa ating mga subscriber. Ito yun, ano. Ayan. Sabi niya, storm drainage layout naman, ano po sir. So nakita niya to ang isometric plumbing. Anyway, ang storm drainage ay from the word itself, ito yung humahawak ng lahat ng tubig ulan. Iwala ito dun sa dun sa water or sanitary mga tubig na kailangang ihiwalay, yung mga madudumi from the septic tank. Kaya ito yung gagawin natin. We have a partial plan, a partial of a subdivision plan here, ito meron tayo, ayan siya. Ngayon makikita nyo as indicated, meron siyang catch basin na per unit, let's say this is one block yan. Then meron lot 1, lot 2, lot 3, lot 4, lot 5, ayan, in between of them is the road lot. Okay, so ngayon storm drainage, when we say storm drainage, from the word itself, yung storm, ito yung mga rain water, yung rainfall water niya, siya yung sasala o dadaluyan ng tubig. So gagawa kayo ngayon ng daluyan niya dyan by means of a square structure. It can be a concrete, o kaya pwede rin tubo, o kaya ay concrete drain pipe, yung malalaki na. Some structure were designed by means of placing out on center para matipon lahat. Yung iba yung malalaki, lalo na sa mga planta, minsan inilalagay nila rito, o kaya sa mga ibang gilid naman, iba dito sa gilid, titipunin muna. Dahil sa ang subdivision o kaya mga bahay natin ay puro konkreto na, hindi na bumababa o sinisipsip ng lupa ang tubig, yung ginagawa ng marami para malinis siyang dadaloy dun sa ating mainstream, sa ilog, sapa, or whatever means of water stream yon. Ginagawa nila, naglalagay sila either, mapapansin sa mga kalye, magkabilang gilid sa gutter niya, meron dito, pwede silang maglagay dyan, o pwede mag-design kayo maglagay dyan dito, pero make sure na hiwalay yung sa mga wastewater, sa sewer system. Iba naman ang daluyan, let's say pwede maglagay dito, tapos dadalhin siya sa main drainage. Pwede rin yan. Yung ilang nga sinabi ko kanina ay by means here, sa ibabaw, sa ilalim ng road lot, ayan, pwedeng dyan, at kung titingnan ninyo, meron akong ginawa ditong ayan, yung kanyang sectional view, ayan, sectional view ng drainage. Ito yung tinatawag na culvert or concrete drain pipe na napakalaki kapag sa subdivision, subdivision. So lahat ng tubig, okay, per block diyan tatakbo, kasi nga sinabi natin hindi nabababa ang tubig dahil puro semento na ibabaw. Kaya mangyayari dito lahat tatakbo. Ito, dadalhin to lahat ng tubig ulan, dadalhin niya doon sa ilog man, sapa man, iko-connecta siya doon. So hindi naman na ititreat yan dahil yan ay tubig ulan. Kaya ang mangyayari, iko-connect mo na lang lahat ng catch basin mo, pwedeng connect dyan, o kaya meron mo ng gutter, ayan, connect mo na lang siya dito to Main Street, to Main, patungo doon sa
Okay? Patungo dun sa either in river yan o mainstream ng daluyan ng tubig. Okay? Dun yung itatapon. Dahil yan nga sabi natin ay rainwater naman, hindi na kailangan ng treatment. And make sure na iyan ay makapal na linya. Okay? Pag dinrawing nyo, makapal na linya yan, it can be 0.8 a technical pen. Pag init nyo or pigment, okay, 0.7. Basta ma-identify na iyan ay, mabigyan ng emphasis na iyan ay drainage. Ngayon, pwedeng i-connecta directly o di kaya meron siyang sub drainage dito, no? And ang catch basin, pwede rin yan. Nakita sa mga gutter, at yung gutter makita yung sa gilid, no? Sa gilid ng highway, may makikita kayong mga butas doon. So, let's say ito ganyan, ano? Na meron din pansala. Diyan lulusot yung mga tubig ulan pa rin, ano? Mula doon sa road. Ayan, sasalain pa rin yung mga kalat dyan. Na hindi naman paging cause ng pagbara ng daloy ng tubig, no? Sa mga gutter yan. Ngayon, pwedeng dito sa gutter niya o sa drainage niya, sa kanya dadalhin doon, mas maliit. Sa maliliit lang yan, ha. Pero dito sa malalaking subdivision, yan, iba hindi ni-disenyo. Depende, ha. Depende sa disenyo niyo kapag, ayan, ito, pwedeng i-direct catch basin, kalimitan. Oh. Pwede i-connect dyan, ano? Ko-connect na lang per, ayan, per catch basin. Kung malapit, syempre, tapat naman ng bahay yung road. Ayan. Okay? So, yan sa mga plano. O, sabi nga natin, kung wala dito sa gitna, some of this, kung wala dito sa gitna, pwedeng gawin dito sa magkabilang gilid ng road. Ano? O, dito, let's say dito. Pwede mo namang, ayan. Diretso yan. Made up of concrete yan, ha. Pwedeng square yan. No, inassemble na square o kaya inasintada, penalitadahan. So, ganon. Pwedeng ganon. No? Pwede naman kayo mabilisan ay concrete drain pipe, yung mga culvert na malalaki o kaya mga sinasalpak lang. Ano? So, i-connect lang yan. As simple as that. Drainage. Ano? Storm drainage. So, pwede dyan. Pwede sa sub. Pwede dun sa gitna. Sabi nga natin, depende sa magiging disenyo ng sanitary plumbing ninyo. Okay? O, bahala na yung sanitary engineer dyan. No? Sabi natin, pwedeng sa sub. Ngayon, kung mas mabilisan at minsanan ang padalian ng tubig, mas tipid, economical, ayan, pwedeng i-direct na doon sa main storm drainage. Lahat ng unit ng catch basin depende, ha, sa plano ng either yung subdivision. Pero pag individual naman ay talagang kukonekta kayo sa public drainage. Ito ang design for subdivision. Pero pag kayo nasa rural area or hindi naman siya subdivision, hahanapin yung public drainage talaga para ma-organize yung daloy ng tubig sa malinis na paraan. So, iba naman kasi nilalagay yung water na kailangang i-treat tulad sa septic tank, ihihiwalay yung for sanitary purposes. Dadalhin siya sa water treatment station o plant bago itapon doon sa ilog. Make sure na malinis iyon. Lalo sa mga industrial plants, iba yung proseso ng treatment ng tubig nila. Bago itapon sa tubig yung merong water treatment. As I said before, ito yung daluyan niyang pinaka storm drainage niya palabas, ano? Palabas ng subdivision going to rivers or water stream, ano? Ito, pwedeng dito
Sabi natin, yung ibang ginagawa ay nag-aasinta. Let's say ganyan ang design niya. Ayan. Okay? Napapansin nyo naman siguro yon yung maliliit na drainage na ganyan. Okay? Ayan. Sa maliliit lang na subdivision, pero pag malakihan na ginagawa ng ilan para minsanan niya at mas tipid at the same time yung trabaho, minsanan sa malaki dinedirekta depende nga sa structure na gagawin ng isang disenyador, designer, structural engineer o yung sanitary engineer. Ano? So lalagyan nyo na lang siya ng specification. Since ang magde-decide nito ay sanitary engineer, kaya ilagay nyo na lang dito CDP or concrete drain pipe diameter. O yung laki, bilog, ano? May varies. Ayan. May varies. Ano? Depende. Ibig sabihin, depende sa volume ng tubig na i-hold niya. Doon na lang mag-decide kung gaano kalaki yan. Then, this one, so kayo na rin maglagay. Ano? Itong size noong gagamitin na tubo rito. So, mostly this is, this is 150 mm, no? 150 mm. Ikot natin. 150 mm diameter CDP. Ayan. Yun yung catch basin mo, no? So, ito, either in center. Ito, nakabaon ng malalim din, no? Doon sa roadlet. Kung ito naman ang gagamitin, concrete na drainage dito, i-specify nyo na, bibigyan nyo na lang note to, sabihin nyo C, kung ganito ang gagamitin, specify nyo na lang, ano, kung ito, pag ganito, specify nyo C detail, C detail of concrete gutter, of concrete gutter. Pwede, ha? So, didetalyin nyo pa yan kung yan ay asintada, then papalitadahan kung anong gagamit yung mga bakal, o di kaya may mga precast din, ano? C detail of concrete concrete gutter. Lalagyan nyo siya lagi ng note kasi kayo ang magdidisenyo. Gutter. Concrete gutter siya, ha? Ayan. Kalimitan kasi may gumagawa mga ganito pag sa subdivision. So, ayan yung sample ng ating storm drainage. Marami pa kayo makikita ng ibang mga design yan. Depende sa klase ng subdivision na gagawin o di kaya nung sa inyong bahay. Okay?